So, mga senador, ito, liwanag na ebidensya. Kung naghahanap kayo ng ebidensya, kung hindi nyo pagtatakpan ng magnanakaw. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ganito ang project sa Ilocos Norte. Yan ang mga project sa distrito ni Sandro Marcos. Bakit di siya idemanda? Ebidensya na dito. Ang liwanag. O, pangalawa ito. Pero marami po ito. Magupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit hindi demanda yung mga engineers? Sa Zona 25. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay naglabas po ng mga ebidensya itong si Governor Chavit kaugnay di umano ng mga maanumalyang proyekto ng flood control dyan nga po sa baluarte ng mga Marcos. Grabe ito mga kababayan, napakarami po niyang isiniwalat dito. Inilatag niya dito mga kababayan ang mga di umano ay kasinungalingan nitong si Pangulong Marcos. Grabe talaga. At ito nga mga kababayan, panoorin na po natin ang kabuuan na naging pahayag itong si Governor Chavit. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Pakalike at pakashare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Mga kababayan, nakita nyo lahat. Just to remind everybody, para maalala nyo lang, umpisa at dulo itong problema natin sa ating bansa. Noong Sunat 24, pinagbalaki ni BBM na nagtayo siya ng 5,500 flood control project at marami pang iba. Naka-record. Pinalakpakan ng mga nasa Congress. At naniwala ang bansa. Pero sinungaling po yun. Hindi po totoo. Walang ginawa. Dahil nung bago mo po, nag-usap na si Martin Romualdez and BBM, rinecruit nila sa Saldico, inumpisa na kagad. Konti lang ginawa nila noong 22, binugbog na nila ng 23, 24, 25. Yun ang pinakamalaki. Kaya nakita nyo, pinagyabang niya. Ulitin ko po, wala yun. Binubola lang tayo, walang tinayo na flood control. Kaya following year, nabagyo tayo. Pakinggan natin siya ngayon. President Ferdinand Marcos Jr. pins the blame on climate change and improper trash disposal after he inspects severely flooded areas in Metro Manila. The amount of water was not as bad as Undoy, but the effect was greater than Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara. Bayan, narinig niyo itong sinungaling na presidente. Nagbago na. Dahil nabaha tayo, walang flood control eh. So sinabi niya ulit na mas marami tayo ngayon. Ganon kasinungaling si BBM. Ang binintangan niya, climate change at mga taong bayan, hindi raw tayo marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara, sabi niya.
Kaya sinungaling itong BBM na ito. Ang liwanag yung sinabi niya. Pero ang totoo, walang flood control. Walang flood control. Ipakita ko pa kung gaano kasinungaling si BBM. Ito pa isa para maliwanag na nagsisinungaling. Ayaw niya ang ICC. Ayan. Maganda yan. Dahil independent tayo, hindi na panahon ng mga imperialista. So, panoorin nyo para maliwanagan kung gaano kasinungaling si BBM. Good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we Ano nangyari sa'yo ngayon? Bakit pinadala mo doon yung dating Pangulo? Walang isang salita. are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. Mga kababayan, nakita niyo kung gaano magsinungaling si BBM. So, yung mga kalokohan na ginawa na flood control project na wala, inumpisaan nung pag-upo pa lang. Inumpisaan na nila ng 22, 23, binugbog na nila, 24, 25. Sa 25, pinakamalala dahil pati pera ng taong bayan na para sa PhilHealth, kinuha. Hindi dapat galawin yun dahil kontribusyon ng tao. At mga insurance ng mga bangko. So, lahat linagay sa flood control ng 25. Doon nahalata ni former President Digong Duterte na yung JAA ay Pro Blanco. siya ang una nakapansin. At binanggit na niya na may anomalya yung ginagawa nila. Kaya kinabahan si BBM. Yun talaga yun mga kababayan. Nung time na nag-ingay na si dating Pangulong Duterte, kaugnay yung mga Blanco dun sa JA. Hanggang sa napapag-usapan na may mga congressman na din na nagkumpirma na may mga Blanco nga. Pero syempre, tinatanggi ng Malacanang, pati ng Senado. Pero lumabas talaga na totoong may Blanco. At ang depensa naman ng Malacanang nung panahong yun kung meron daw di umunong Blanco ay hindi sa kanila yung problema. Hindi daw dapat sila ang sisihin. Walang ibang gawin. Kung hindi, binalitan niya, sinabi niya na ayaw niya ICC. Pinahuli niya Yun. at all costs, pinahuli niya sa pilitan, walang warrant of arrest, dinaretso sa ICC. Yung warrant of arrest, binigay na lang nung natapos na. So parang sa mga ibang bansa, protektahan ng mga kababayan nila. Masyadong kasalanan. Eto, siyang humuli sa isang Pilipino, dinala sa ibang bansa. Bakit? Meron tayong system. Siya nagsabi, magandang sistema, magandang justice system natin, magagaling mga pulis. Bakit siya natakot? Dahil marami na siyang ginawang kalukuhan. So, si Tama yun. President Digong Duterte ang una nakapansin. Kaya pilit na kinidnap, dinala sa ICC. Narinig yun. Tapos sasabihin niya na siya yung siya daw yung
pasimula ng investigasyon. Siya daw yung nagbisto sa korupsyon. Ginagawa mo namang mangmang yung mga taong bayan, Mr. President. Sinungaling niya. Ayaw niya ICC. Ngayon, kinidnap niya si Digong, President Duterte, dinala sa ICC. So, baliktad ang mga sinasabi ni BBM. So, dahil doon sa ginawang yan, hindi naman bobo Pilipino, nagalit ang mga Pilipino, bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa paghuli kay Pangulong grabe yun. Rodrigo Duterte sa pilit na yung kidnapping niya, bumagsak ang rating. Kaya pakinggan niyo ito. Sinungaling, naging aktor na itong sinungaling na presidente. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Mga babayan, narinig nyo na si President Rodrigo Duterte Yun talaga yung dahilan kung bakit pinagpilitan na ilipad si dating Pangulong Duterte. ang unang nakapansin ang GAA, ang mga kalukuhan na sa flood control. Dahil blanco-blanco nga yung sinabi niya dyan, siya unang nakapansin. Doon kinabahan si BBM, kaya at all cost, pinahuli niya. Dinala sa ICC at paunurin natin kung anong ginawa sa kanya. Ito, ang unang pinahuli niya tungkol sa mga anomalya. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito lang kayo lahat. Dito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Wala na yan? Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung maniwala ka, hihilahin mo yan. Pero hihilahin. General Torre. Maraming hindi nakakalimot tong salita mo na to, nahihilahin ko yan. You have to kill me to bring me to life. Dahil sa pinahuli, kidnapping, hindi pinahuli, kidnapping dahil walang warrant of arrest. Warrant of arrest was issued after na nahuli na. So dahil doon, bumagsak ang rating ni BBM. Ngayon, umarkila siya ng PR man para pagandahin ang image niya. Dahil bumagsak, galit ang tao. So panoorin nyo kung paano na naman magsinungaling si BBM. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ng kaibigan. Nag-umpisa na. Dito nag-umpisa yung scripted o plinano na pagandahin si BBM.
Kaya nag-arkila siya ng PR-man para pinalabas na mabait na tao. At sinungaling pa rin. Dahil tinanong kung gusto niya makipagbati sa mga Duterte. Oo, sabi niya. So maliwanag na sinungaling si BBM. Panoorin natin, ituloy natin yung pagsisinungaling niya. At mamaya pakita ko sa inyo na bakit ginawa ito dahil yan ang parte ng conspiracy. Diyan na inumpisahan na ilalaglag niya ang mga senador, mga congressman, at hindi niya binanggit si Martin Romualdez at Saldico. So panoorin natin para lang maalala niyo mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Sa Zona 25. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ngayon, isusunod natin para patunayan na sinungaling itong presidente natin. Sabi ni Amy Marcos na drug addict. Hindi lang si Amy nagsasabi, marami bang nagsasabi na drug addict. Sa katunayan nga, yung asawa niya si Lisa Araneta Marcos, nahuli sila sa LA. Nakarecord yan. Nakalusot lang dahil nagbigay ng mga beses dito. Kaya napakawalan. Nahuli sila ng nag-cocaine, namatay nga yung isa, na hindi marunong mag-cocaine, pinilit nila, tinuruan, namatay. At report, after 12 hours, bawal yon. So, ang findings, ang pulis sa LA, lininis nila muna lahat ng cocaine, pero marami pa rin naiwan na nakita ang mga pulis. So, sila dalawa, nag-drug sila sa, drug addict sila. Kaya ayaw nila magpa-testing. Ayaw. Kung talagang hindi siya addict, bakit hindi magpa-testing para mawala na ang mga sinasabi mga tao na nagko-cocaine si BBM? Pakita ko sa inyo na ayaw niya. Ito mga kababayan, panoorin natin. Yes, again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What is saying public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang koleksyon ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Sinasabi ko ulit, walang project na 5,500 flood control. Sinabi niya na tinayo niya, wala po yun. Sinungaling. At mas marami pa, sabi niya, nung bumagyo nung 25. So, ipakita ko, marami, pero 3 lang ipakita ko project nila. Sa lahat buong Pilipinas, yung Ilocos Norte na distrito ni Sandro Marcos, marami ako nakita doon project na substandard, karamihan ghost project. Siya nagsabi na guni-guni. Yun ang sinasabi niya. Tama siya, guni-guni, pero sa Ilocos Norte pala nangyari. Hindi nila matakpan yun dahil naka-drone. Yung drone na ginamit ko, meron oras, may araw, may date,
Maski kalkalin pa nila takpan, di na pwede magtakpan dahil nakunan na ng geotag. Ang geotag, mga kaibigan, yun ang magpapatunay na totoo yung natrato yun. Ang geotag, malalaman niya ang lugar, oras, lugar, at nami-measure niya yung project. So, 3 lang ipapakita ko, pero marami. So, tingnan nyo mga project sa Ilocos Norte. Yan na. Hindi ba kasi tungalingan yan? Sa mismong probinsya niya, nandun yung mga palpak at guni-guni na sinasabi niya. So, buong Pilipinas, siya dapat na model dahil probinsya ng presidente, nandun pala yung mga anomalya. Isang nagsabi ng mga anomalya, kung maalala nyo, si Mayor Magalong, siya lang nagsabi anomalya. At saka meron pa isang nagsabi, ang masama dyan, isa sa mga inapoy niya, nag-resign na rin, nagtataka siya, bakit binabayaran agad, di pa tapos. Kaya lahat yan, bayad na. Walang project. Kaya marami silang nakuha, mali-malita nakuha pera. So, papakita ko lang mga kaibigan, para maniwala kayo. Ito, dokumentado. Marami ito. 3 lang ipapakita ko kung gaano kasama ang ginagawa sa Ilocos Norte. Substandard at ghost project. Guni-guni lahat. Siya nagsabi, totoo yun, pero sa Ilocos Norte. Silang gumawa. Pakita natin. Yan na. Ito po, mga kababayan, para maniwala kayo. Ilocos Norte, 1st District. At may geotag, hindi nila may kaila ito. At may numero ang project. Project lahat ni Congressman Sandro Marcos. Ito, tingnan nyo, puro putik. Niwala ng semento. Maski sementuin pa ngayon, bayad na ito. Ganito ang project sa Ilocos Norte. Kaya, ang tatapang gumawa ng mga kalukuhan. Pangalawa, pero marami po ito. 3 lang papakita ko. Yan ang mga project sa distrito ni Sandro Marcos. Bakit hindi siya i-demanda? Ebidensya na dito. Yan na. Ang liwanag. Pangalawa ito. Pero marami po ito. Pangatlo, nakakapagtaka. 2 project, hindi magtagpo. Isa sa ibang pinuntahan yung isang project, iba pinuntahan. Ganito ang project sa Ilocos Norte. So, kalukuhan ito. Ngayon, bakit? Yan sinasabi, pinagtagpo pero di tinadhana. Ang ombudsman, hindi demanda ang congressman dito. At ang mga engineer. Ginaya siya ng kalsada, Tabing yun. Hindi demanda dahil nagbigay sila. Kasabwat lahat. So, 3 lang pinakita ko, mga kababayan. Yan ang patunay na hindi nila makaila dahil naka-geotag. Yung geotag na ginamit namin, sinundan ko lang yung transparency program or portal ng DPWH. Dinagay noon. Dinagay din galing sa Malacanang, yung GA. So, sinundan ko lang yung sinasabi nila doon. Tinuro na yung project. Ganon yung drone. Sinundan ko yung sinabi nila. Pinapunta ko yung drone yung sinasabi nila. Yun ang mga project. Karamihan, ghost project. Grabe. Ngayon, tinanggal na lahat. Pati yung GA, tinanggal na. Marami nang tinanggal. Pero nakuha ko na lahat. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na, mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado, pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit hindi demanda yung mga engineers? Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila.
Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. Nagsalita na si Martin Romualdez dahil gustong ilaglag na rin. Nagsalita, I will not go down alone. Hindi raw siya bababa mag-isa. Ang anomalya sa Public Works and Highways, si Secretary Bonwan, at Executive, si Marcos. Tahimik lahat sila. Dahil una nagsalita dyan, Ombudsman, kakasuhan namin si former Speaker Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababang mag-isa. Ang anomalya, totoo yan sa DPWH at Executive. Ibig sabihin, si Marcos. Ba't suminto sila lahat? Now, uulitin ulit. Dahil hindi na yata nagkakaintindihan. Kaya hindi pwedeng ma-deny na ito. Alantaran na ang pagnanakaw ng kaban ng bayan na sila rin may gawa. Kakasuhan uli, nagsalita uli ng ombudsman. Hanggang ngayon, di pa lumalabas yung demanda nila. Dahil, demanda nila, siyempre, ituturo ni Martin Romualdez, si Marcos. Tuturo ni Marcos ngayon, si former Speaker, Martin Romualdez. Magtuturoan yan. So, ang liwanag na sila, ang pinagtataka ko lang, sila na nagnakaw, sila pa nagbibintang. Yung nagsasabi yung totoo, kinulong na. Hindi, ito, liwanag, pakulong nyo yung mga, pakulong nyo yung mga district engineer. Lahat, public works and highways. Dahil bayad na lahat ito. Matagal na po bayad. Ito po, mga senador, kitang-kita. Kaya hindi kinancel ni Senator Lacson yung schedule ko na pupunta sa Senado dahil ito ang ipapakita ko. Yun pala, kaya naman So pala. yan mga kababayan, maliwanag, linuloko na lang tayo ang ating Pangulo na hindi na tama ang pag-iisip. Maliwanag, siyang mastermind, siya pa nagbibintang, siya nagpapakulong kung nagsabi ka totoo. Pero kung kakampi ka, hindi ka, dismiss pa. Tingnan nyo nangyari kay Jesus Escudero. Dismiss ang kaso. Joel na hindi dismiss. Kumampi, hindi siya kinasuhan or wala pa. Si Jinggoy, yun ang maganda. Ilalaban ko ito dahil wala akong kasalanan, sabi niya. Ikulong nila ako, pero tatayo ko ito, hindi ako sasama, hindi ko pwede pagtakpan ng magnanakaw. Dapat ganun. So, mas mabuti pa si Jinggoy kaysa mga ibang senador. Nagtataka ako, magagaling daw sila lahat. Bakit pinagtatakpan yung magnanakaw kung magagaling kayo? Ang liwanag. Pinapakita ko na ebidensya ngayon. Oh, Magagaling magtakip. may mga abogado dyan. Kailangan, para maniwala ang tao sa inyo, i-demanda nyo ang mga engineers muna. O, wag na si Sandro. Subukan nyo lahat. Alam nyo ba na ang kinasuhan lang, Bulacan? Dahil nabukulan sila doon. Hindi nag-deliver lahat. Kaya sila ang kinulong. Yung lahat ng involved sa flood control, walang kaso. Dahil nakapag-deliver sila ng 25%. Hanggang sa Visayas. So, yan ang nangyayari sa ating bansa. Hinahamon ko yung mga magagaling na senador. Meron nandito po ebidensya. Filean niyo po ng kaso mga engineers para malaman natin katotohanan. Bakit nagbubulag-bulagan kayo? Ito, ulitin ko lang uli. 3 lang pinakita ko. 3 lang. Ito nakakatawa. Hindi magkadugtong. Ang layo yung isa. Siguro nag-away yung dalawang kontraktor. Dito ka, dito ako. Ayan, Senator Erwin Tulfo at Senator Lacson. Ayan na yung hinahanap yung ebidensya. Patawag na kayo ng pagdinig para maumpisa na yung Blue Ribbon. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, pwede namang alternate pagkatapos nung kahit na may
impeachment trial, pwede namang isingit pa rin yung Blue Ribbon. Kaya lang, siyempre, hindi natin alam kung bakit hindi nila ginagawa. Sabi nila, susunod daw sila sa ebidensya. Ang dami na nga nagbibigay ng ebidensya eh. Ito dagdag pa tong galing kay Governor Chavit. Siguro naman hindi magsisinungaling tong mga larawan mismo to ng project. So, mga senador, ito, liwanag na ebidensya. Kung naghahanap kayo ng ebidensya, kung hindi nyo pagtatakpan ng magnanakaw. Ang problema niyan, dito nila inaunang maghanap sa Taguig. Grabe talaga. Palibasa masyadong ginalingan ni Senator Alan Cayetano yung tatanong doon sa mga witness sa impeachment. Siya ngayon ang pinag-iinitan at pinagbabantaan pang ikukulong. Grabe talaga. Ito po ang prueba, maliwanag na ebidensya kung magbigay kayo ng hustisya sa ating kababayan. Huwag niyo pa ipakulong yung mga walang kasalanan. Yung nagsasabi ng totoo, kinukulong niyo. Ngayon, kinulong niyo si Senator Marcoleta. Yun. Dahil siya nagsusumbong. Nag-umpisa kay President Duterte. Siya nag-umpisa, kinulong agad. Hindi lang kinulong, pinadala pa sa ibang bansa. So, ulitin ko po, sinungaling ang presidente natin. Walang flood control na 2,500. Wala. Tinignan ko na lahat ng buong Pilipinas. Wala. So, 5,500. Wala. 5,500. Wala. So, eto. Maraming salamat mga kababayan. Kung naintindihan nyo ito, iuulit ko sa susunod. Mas marami pa. At yan nga mga kababayan, grabe talaga yung ginagawa ng gobyerno na to ni Marcos. Talagang pilit nilang pinagtatakpan yung mga korupsyon na nangyayari. At yung mga taong gustong maglahad ng mga nalalaman nila at patungkol nga sa mga korupsyon ginagawa nila ng paraan para tumahimik o makulong, para hindi na mag-ingay. Inumpisan nga nila yan kay dating Pangulong Duterte. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo na po sa baba at ating pag-usapan. Naway maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.